Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Meron muli tayong update hindi lang sa isa, kundi sa dalawang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay sina Typhoon Francisco with international name na Mekala at sa tropical storm na nasa labas po ng PAR with international name na Higos as of Wednesday alas 11 po ng umaga. Huling namataan si Bagyong Francisco as a typhoon pa rin po at 295 kilometers east-northeast of Basco, Batanes. So medyo malapit pa rin sa ating kalupaan. Pero patuloy ang paghina nito sa ngayon. Naging 140 kilometers per hour na lamang po yung lakas ng hangin niya malapit sa kanyang gitna at may pagbugso hanggang 170 kilometers per hour. At kumikilos sa ngayon ng mabagal pahilaga at 10 kph. Base po sa ating latest satellite animation, yung direktang epekto ng Bagyong Francisco nakakonsentrate pa rin sa may Batanes and Cagayan provinces, habang yung outer rain bands nitong bagyo umaabot na rin sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Region at Ilocos Region. Samantala, kitang-kita rin sa ating animation itong makakapal na ulap associated naman sa hanging habagat or southwest monsoon. Madaming moisture po na dala-dala ang habagat kaya't asahan po ang mga pag-ulan, lalo na dito sa may western side, Sison Zambales, Bataan, Mimaropa, and Western Visayas, paminsan-minsan pabugso-bugso po ang malalakas na mga pag-uulan. Base po sa latest official track po ng Pag-asa, sa susunod po na 36 hours or hanggang bukas ng gabi, generally kikilos po pahilaga-hilagang silangan ng bagyo or unti-unti nang lalayo sa ating kalupaan. At kung makikita po natin, posibleng humina pa ito bilang isang severe tropical storm bukas ng gabi, and at the same time, bukas din ng gabi, maring nakalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagsapit ng weekend, Friday and weekend, patungo na po ito sa southern islands po ng Japan, dito sa may Ryukyu Islands. Samantala, yung ating lawak ng bagyo nasa around 700 kilometers. So yung radius niya o yung distansya mula dun sa kanyang outer rain bands hanggang sa kanyang sentro is around 360 kilometers. So nahagi pa rin po sa ngayon at sa mga susunod na oras itong extreme northern Luzon. Kaya naman po sa ngayon, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 dito sa Batanes, Mabuyan Islands at sa may Santa Ana sa Cagayan. Ibig sabihin for today, pabugso-bugso pa rin po yung hangin na malalakas at posible ito makasira ng ilang pananim at posible rin makasira ng ilang istruktura na yari po sa mga very light materials. Kung meron po kayo napapansin na malakas sa hangin sa inyong lugar, other than doon sa merong signal number 1, is posible po itong dahil sa southwest monsoon or hangin habagat, pinalalakas pa rin po nitong si Bagyong Francisco. So for today, most of Luzon, including Metro Manila, maaaring makaramdam po kayo ng pabugso-bugsong hangin. Ganyan din sa malaking bahagi ng Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. At magpapatuloy pa rin ang epekto ng habagat, yung hanging malalakas po na paminsan-minsan, hanggang sa araw po ng Friday, kahit nakalabas na ng PAR, itong si Bagyong Francisco. So by tomorrow, most of Luzon pa rin, Panay Island, Negros Occidental at Northern Samar, meron pa ring strong to gale force na gust. At pagsapit po ng Friday, Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, pababa ng Zambales, Bataan, Bulacan, Aurora, Metro Manila, posible pa rin po yung pabugso-bugsong hangin. Ganyan din sa Calabarzon, Bicol Region, and most of Mimaropa. Again, hindi po ito dahil sa Bagyong Francisco, kundi dahil sa southwest monsoon. At pagdating naman sa mga pag-ulan, for the next 3 days, may epekto pa rin po yung southwest monsoon. Within the next 24 hours naman, yung Batanes and Cagayan, direktang maapektuhan pa rin po ng malalakas na ulan, dulot ng Bagyong Francisco. Ang equivalent po ng 50 to 100 mm sa dami ng ulan ay posible magdulot pa rin ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung malalapit po sa mga kailugan, at posible rin mag-cause yung ganito karaming ulan ng pagbaha or pagguho ng lupa rather sa mga bulubundukin na lugar. Samantala, yung southwest monsoon nga magdadala pa rin ng matinding ulan within 24 hours dito sa may kulay yellow sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, and even lalawigan ng Antique. Posible po dyan ang mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Whereas, for the rest of northern Luzon, inuulit natin, yung mga pag-ulan po dyan ay dahil kay Bagyong Francisco, yung kanyang outer rain bands. And dito naman sa may central and southern Luzon, ganyan din sa natitirang bahagi ng Western Visayas and Negros Island Region, yan ay dahil naman po sa hanging habagat. So make sure na kung lalabas po kayo ng bahay for today, magbaon po ng payong sa mga estudyante, makakatulog din po ang kapote at mag-ingat na rin po sa mga biglaang pagbaha dahil sa mga biglaang buhos ng ulan.
Pagsapit bukas ng tanghali hanggang sa Friday ng tanghali, yun yung time kung saan patuloy yung paglayo nitong si Bagyong Francisco sa ating kalupaan. So kung meron man direktang epekto, yung pong habagat mismo lang, no, nakikita natin na Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, simula bukas ng tanghali, meron pa rin hanggang 100 millimeters po na dami ng ulan. Parang equivalent po itong 100 millimeters sa 100 liters na tubig in a 24-hour period per square meter nitong mga probinsya po na nabanggit natin. Habang ang Batanes, yung outer rain bands, mahagi pa rin po bukas ng hapon hanggang sa Friday ng Bagyong Francisco. At yung habagat naman, magpapatuloy pa rin ng epekto in other areas of Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, gayon din ang Mimaropa or natitirang bahagi ng Mimaropa, Western Visayas, and Negros Island Region. Medyo maulap pa rin po ang kalangitan at yung mga pag-ulan, hindi naman siya tuloy-tuloy, pero in general, kapag nagkakaroon, mga light to moderate with at times heavy rains po yan. At pagsapit ng Friday ng tanghali hanggang sa weekend, we're expecting pa rin yung epekto ng habagat at pinakamalalakas pa rin po dito sa may areas ng Zambales, Bataan, even dito sa may Cavite and Batangas, lalo na yung mga facing the West Philippine Sea, at dito rin sa may Occidental Mindoro, posible pa rin po yung malalakas na mga pag-ulan. Inuulit natin, nandyan yung possibility ng mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. At dahil ilang araw nang umuulan po doon at saturated na yung lupa, mataas din ang chance bukod sa mga pagbaha ng landslides or pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar sa mga nabanggit nating probinsya. Habang asahan pa rin po sa araw ng Biyernes, meron pa rin kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms over the rest of Central Luzon, gayon din ng Metro Manila, dito rin po sa natitirang bahagi ng Calabarzon, natitirang bahagi ng Mimaropa at sa may Western Visayas and Negros provinces. Pagdating naman sa gale warning or babala sa mga delikadong alon, yung pa rin mga areas po na mayroong malalakas na hangin ang magkakaroon ng mataas na mga pag-alon. Asahan po hanggang 4.5 meters, equivalent po yan sa 1.5 palapag ng gusali, so napakataas po ng mga pag-alon na ito. Delikado for all types of sea vessels. Most likely po, pagbabawalan pa rin kayong pumalaot hanggang ngayon. And by tomorrow, posibleng doon pa rin sa Batanes, maalon ng karagatan, other areas ng Luzon dahil po sa hanging habagat, katamtaman hanggang mataas or malakas ang mga pag-alon hanggang bukas. At para naman sa update natin regarding po sa bagyo na nasa labas ng ating PAR, sa ngayon po malapit ito dito sa may Northern Mariana Islands. Tropical storm pa rin po kategory nito with international name na Higos at huling namataan kanina alas 10 ng umaga, higit 2,100 kilometers silangan ng Central Luzon at meron taglay na hangin na 65 kilometers per hour kumikilos palapit sa ating PAR at 20 kilometers per hour. At kung mapapansin natin, wala pang direktang epekto itong tropical storm sa alinmang panig po ng ating bansa. Base naman po sa latest track ng Pag-asa, inaasahan within the next 24 hours, kikilos itong si Bagyong Higos, pahilagang kanluran, hanggang sa makalapit po ng Philippine Area of Responsibility or makapasok ng PAR, pagsapit po bukas ng gabi po. No? So nandyan yung possibility na paglabas mismo nitong si Bagyong Francisco, ay saka naman po papasok itong panibagong bagyo. At ito po yung tatawagin natin na Bagyong Gardo, ito po yung magiging pangatlong bagyo for the month of June at pang-pito naman for 2026. Ang maganda balita naman po, magre-recurve agad or lilihis po agad ito ng direksyon pagpasok ng PAR. Ibig sabihin, maaring makalabas din agad-agad itong si Bagyong Gardo po pagsapit po ng Friday morning at patungo pa rin dito sa may dagat po sa timog ng Japan. Inaasahan po natin yung unlikely actually yung magkakaroon tayo ng landfall or direct effect sa alinmang panig ng ating bansa at mali din ang chance na ito mag-e-enhance pa ng hanging habagat.